Part 10. Makalipas ang isang linggo ay tuluyan nang umuwi sa bahay si Louie. Maaliwalas ang itsura na tila hindi galing sa trabaho. Paglabas ng sasakyan ay ang asawa kaagad ang hinanap nito sa katulong. Ngunit bago pa man ito makasagot ay narinig na niya ang musikang tumutugtog sa paligid. Malamyos at magandang pakinggan kaya nagtungo siya sa theater room. Maingat na binuksan ang pinto para hindi maistorbo si Zia na nagba-violin. Nakatalikod ito sa kanya at nakalugay ang mahabang buhok na sumasayaw sa bawat galaw. Inilapag niya sa tabi ang dalang suitcase at dahan-daang lumapit. Nang sapat na ang distansya ay niyakap niya ito mula sa likod sabay dantay ng ulo sa balikat ni Zia. Ang gandang pakinggan ng tinutugtog mo, aniya sa malambing na tono. Samantalang nabigla naman ito sa ginawa niyang pagyakap at muntik pang mabitawan ang violin. Kinuha naman ni Louie ang instrumento at itinabi habang nakayakap sa bewang ng asawa. Pagkatapos ay pinaharap niya ito sa kanya at unti-unting itinutulak patungo sa floor-to-ceiling window si Zia. Matamang nakatitig sa maganda nitong mukha, ilang araw niyang hindi nakita ang asawa kaya hindi na niya napigilan ang sariling angkinan ang labi nito. Matapos ang marahan na halik ay malambing muli siyang bamulong, "Kamusta ka nitong mga nakaraang araw?" Mapagduda namang tumingin si Zia. Hindi inaasahan ang kakaibang pagtrato nito. "Ayos lang." Pakopya prime hindi na niya natapos ang sasabihin ng inangkin muli ni Louie ang kanyang labi. Ang kaninang marahan na paghalik ay napalitan ng malalim at mapaghanap na halik. Hinawakan pa nito ang batok niya kaya nahihirapan si Zia na kumawala. Umatras siya upang makalanghap ng hangin dahil kinakapos na siya ngunit hindi naman hinahayaan ni Louie. Hanggang sa ka-address ay napaupo siya sa sofa. Tumigil naman si Louie at mariing inilapat ang kamay sa sandalan ng sofa saka nagpaalam na gusto niyang mag-make love sila. Nanunuot ang tingin ni Zia dahil kakaiba talaga ang asawa ngayon na nakuha pang magpaalam para sa ganoong bagay, na hindi naman talaga nito ginagawa. Bago sa kanya ang ganitong approach ni Louie at kahit gustuhin niya mang tumanggi ay wala naman siyang magagawa kaya tumanggo siya. Hindi niya gugustuhing pilitin muli. Bahagya niya munang hinalikan sa pisngi ang asawa para hayaan siyang makaalis saglit. "Wait, may kukunin lang ako," saad ni Zia. Marahan namang humaplo si Louie sa bewang bago ito pakawalan. Relax siyang naupo sa sofa habang nakasunod ang tingin kay Zia, may kung anong kinukuha sa drawer. Pagbalik ay may dala na itong tissue. Napakunot-noo si Louie sa dinala ng asawa. Mas lalo pa siyang hindi natuwa nang lumuhad sa harapan niya si Zia at akmang hahawakan ang suot na belt. Mabuti na lamang at agad niya itong napigilan sa kamay. "Anong ginagawa mo?" Malalim at may babala niyang tanong. Nagangat ng tingin si Zia at direkta siyang tinitigan sa mata. "To serve you. Gusto mo, di ba?" Matapos iyong sabihin ay umiwas ng tingin si Zia sa kabamulong, "Meron ako ngayon pero kung gusto mo talaga ay," sa isang iglap ay kinulong ni Louie ang magkabilang pisngi ng asawa gamit ang dalawa niyang kamay. Kapag nasa bahay lang ay hindi nagmi-makeup si Zia. Maganda man ito kapag nakaayos ay mas higit niyang gusto ang natural nitong ganda. Parang ayaw na nga niyang bitawan at talagang gandang-ganda siya. "If you're having your period, I won't force you to make love with me." Hindi ako ganun kahayok. Napakurap si Zia, halata ang pagkabigla. Hindi inaasahang sasabihin niya iyon. Dahil alam niyang nabahiran na ng masama ang pagkatao niya. Na ang tingin sa kanya ni Zia ay isang lalaking walang pakialam sa mararamdaman ng iba basta lang maligayahan. Aminado naman siya sa puntong iyon pero may limitasyon pa rin lalo at may period ito. Binitawan niya ang malambot na pisngi ni Zia sa kahinawakan sa braso at marahang hinayla palapit. Napaupo ito sa kandanggan niya at kahit nakaalalay mula sa likod ay halata pa ring hindi ito komportable. Hindi sanay si Zia sa pinapakita niyang affection. Saka lang niya naisip na never naman talaga siyang naging malambing. Oo, niyayakap niya ang asawa pero kapag gusto lang niyang may mangyari sa kanila. Pinagmasdan niya si Zia na hindi siya makuhang tingnan. "Last time ba, masyado akong naging aggressive." Ani ang tinutukoy ang huling nangyari sa kanila. Sandaling tumingin si Zia pero umiwas din dahil sa kaba. Kahit ilang araw na ang lumipas ay malinaw pa rin sa alaala niya ang ginawa ni Louie. Ang pagmumura nito at marahas na pamamaraan ay nagbibigay kilabot pa rin sa kanya. Kahit ilang beses pang kumbansihin ang sariling hindi na dapat magpa-apekto ay hindi niya maiwasang matakot.
Dahil sa pananahimik ay hinayaan na lamang ni Louie na walang makuhang sagot sa katanungan. Bagkus ay hinalikan niya ito sa pisngi at noo bilang paglalamang. Matapos ay muli itong hinalikan sa labi. Padampi-dampi lang ng una hanggang sa tuluyang angkinan ang malambot at manamis-namis na labi ni Zia. Unti-unti naman itong nadadala hanggang sa kusa na ring tumugon at sumasabay sa bawat galaw ng kanyang labi. Ni hindi na nga nito na malayang nagawa niyang ipasok ang kamay nito sa loob ng suot niyang damit. Ramdam ni Louie ang mainit na palad ng asawa sa kanyang tiyan na bahagya pang nanginginig. Ilang sandali pa ay saka lang na-realize ni Zia kung nasaan ang isa niyang kamay. Ang naninigas na abs ni Louie ay parang apoy na pinapainit siya ng husto. Sa ilang taon nilang mag-asawa ay ito lang ang unang beses na malaya niyang nahahawakan ang katawan nito. Biglang umong isa si Louie. Nanggigigil na ang kamay niyang mahigpit na nakahawak sa sandalan ng sofa. Nangangating hawakan si Zia at ihiga Dorter 164 ng tuluyan, habaran at ganap ng angkinan. Nag-aalboroto na ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Gustong hawakan ang kamay ni Zia at dalhin sa sandatan niyang kanina pa naghahandang makipaglaban. Nanginginig na siya sa pananabik. Maging ang tibok ng puso ay hindi na normal ang pagpintig. Tila anumang sandali ay sesabog. Hanggang kusa siyang tumigil bago pa mawalan ng kontrol. Niyakap na lang ng mahigpit si Zia. How many days left bago mawala ang period mo? Nanigas si Zia sa tanong at nahihiyang sumagot, 2 days. Bumitaw sa yakap si Louie saka napasandal sa sofa. Walang pakialam sa nagulong damit. Matapos ay paakbay na hinayla si Zia kaya napasandal ito sa maskulado niyang dibdib. Hindi ka ba nahihirapan? Ani Louie, iniinuman ko naman ng gamot. Tumanggaw-tango si Louie at bahagyang tinapik-tapik ang balikat nitong yakap niya. Matapos ay pumulatak dahil 2 araw pa siyang magtitiis. Nang marinig iyon ni Zia ay hindi niya napigil ang mangety. Alam niya kasing Katie na itong magsiping sila ngunit kailangan nitong magpigil. Maya-maya pa ay napapikit siya habang pinapakinggan ang tibok ng puso nitong mabilis ang pintig. Hindi normal kumpara sa dati. Nagiging komportable na siya sa pwesto nang biglang magmulat ng mata at maalala ang mga babaeng nai-involve kay Louie. Hindi niya maiwasang isipin kung ganito rin ba ito kay Bea o hindi kaya kay Samantha. Ilang silang ganoon. Tahimik na magkayakap habang malalim ang iniisip. Hanggang sa ilang katok sa pinto ang nagbalik sa kanila sa realidad. Bahagyang binuksan ng katulong ang pinto ngunit hindi na nagtangkang pumasok nang makita silang magkayakap. Sir, Ma'am, nakahanda na po ang dinner. Okay, susunod na lang kami, ani Louie. Tumanggo ang katulong at sinara ang pinto. Maya-maya pa ay humiwalay sa yakap si Zia at tumayo para lang muling hilahin ni Louie sabay yakap. Bakit, kala ko ba magdi-dinner na tayo? Tumitig si Louie. Matagal at talagang nanunuot, kaya maging siya ay napatitig na rin. Gustong alamin kung anong iniisip nito ngunit hindi niya mahulaan. Sa huli ay hinayaan na lang niya at pumirmi sa yakap, pinapakinggang ang tibok ng puso nito. Maya-maya pa ay humahaplos ito sa mahaba niyang buhok. Humahalik pa nga sa ulo na siyang labis na ipinagtataka ni Zia. Anong iniisip mo ngayon? Ani Louie. May halong lamang na sadyang nagpapagulo sa isip niya. Kalaunan ay kusa siyang humiwalay sa yakap. Lumayo siya ng husto para hindi maabot ni Louie. Mabuti na lang at napansin niya ang suitcase nito at mabilis na kinuha. Dadalhin ko lang sa kwarto, ang mas mabuti pa ay mauna ka na sa dining area. Bago tuluyang lumabas ay nilingan niya si Louie na nagtaas ng kilay at may kakaibang ngiti sa labi. What? May gusto kang sabihin? Anito? Umiling si Zia hindi na makuhang itanong ang kakaibang pag-uugaling pinapakita nito. Pagkasara ng pinto ay tuluyang naglaho ang ngiti sa labi ni Louie. Sa ekspresyon pa lang ni Zia ay nahulaan na niya kung ano ang tumatakbo sa isip nito. Hindi maipagkakailang naguguluhan sa ipinaparamdam niyang paglalamang. Pero mukhang maganda naman ang kinalabasan dahil nakikita niya sa mga mata na bahagya itong natutuwa. Kung bakit ba ngayon lang niya na-realize na dapat ganito na ang pakikitugo niya kay Zia. Kung noon niya pa ginawa, edi, sana, hindi na ito nagtangkang makipag-divorce at umalis sa piling niya. Gusto nga pala ng mga babae ang gentleman at sweet. Kaya simula sa araw na ito ay iyon na ang gagawin ni Louie. Akto siyang malambing. At hindi magtatagal ay babalik ang dating Zia na mahal siya.
Kapag nangyari iyon ay pwede na silang magkaroon ng anak, which is pabor sa kanya. Ayaw niya man noong una pero naisip niyang wala nang mas babagay pa para sa ganoong tungkulin kundi ito lang. Bagay kay Zia ang maging ina. Ina ng magiging anak niya. Matapos ang dinner ay naligo si Zia habang ang asawa ay nagtungo muna sa study room. Kasalukuyan siyang naglalagay ng lotion sa katawan nang maalala ang pinag-usapan nila ni Mia. Kinuha niya sa bag ang business card nito at pinakatitigan. Pinag-iisipan pa rin hanggang ngayon ang alok nitong tulong. Eksaktong bumukas ang pinto kaya natatarante niyang itinago ang card sa drawer. Inipit niya mismo sa pahina ng diary. Anong ginagawa mo? Biglang tanong ni Louie. Lumapit ito at binuksan ang drawer. Anong tinitingnan mo rito? Namula ang tenga ni Zia na tila may gustong itago. Wala lang. Bumili ako ng bagong perfume, pagsisinungaling pa niya. Mabuti at mayroon talaga sa drawer. Really? Saka hinanap ni Louie ang tinutukoy nitong pabango. Subukan mo nga't aamuyin ko kung bagay ba sa'yo. Agad inispray ni Zia ang perfume sa sarili lalo na sa likod ng tenga. Yumuko si Louie para maamoy ng maigi ang pabango. Smells good. Aniyang marahang kinagat ang tenga nito. Louie, saway ni Zia. My bad, nakakagigil ka kasi. Muntik na kong makalimot. Matapos ay napansin ang diary. Naalalang muli ang nabasa kaya kinuha niya ito. Gusto pang ang bawiin ni Zia ngunit hindi niya hinayaang maaga. Nang hindi na ito nagtangka ay muli siyang yumuko at niyakap ito sa balikat. Nahihiya kang basahin ko, ani Louie, pero nagawa ko na kaya wag ka nang mahiya pa. Mula sa refleksyon ng salamin ay napansin niya ang pamumula ng pisngi ni Zia. Napangiti siya habang sumimangot naman ito at gustong lumayo ngunit hindi niya hinayaan. Sumama ang tingin ni Zia sa refleksyon ng salamin. Kahit matagal ng panahon ang nakasulat sa diary ay nakakahiya pa ring nabasa nito ang kahibanggan noon. Parang gusto na lang niyang magpalamon sa lupa. Natawa naman si Louie na binasang muli ang nakasulat sa diary hanggang sa malaglag ang business card ni Torres. Biglang nanigas si Zia sa kinauupuan at naramdaman iyon ni Louie dahil nakayakap pa rin ito sa balikat niya. Kunot noo nitong pinulot ang card at nagtanong, bakit meron ka nito? Mentally, nagpapanik na si Zia. Natatakot siyang baka makahalata ito sa totoong dahilan kung bakit siya may business card ni Torres. Hindi niya ito gustong magalit kaya pa-impulse siyang huminga ng malalim at kinalma ang sarili bago sumagot. Nagpunta ako kanina sa office niya at binigyan ako ng business card in case na kailangan ko siyang kontakan tungkol sa kaso ni Kuya. Nakumbinsi naman si Louie saka nagtanong kung anong naging takbo ng pag-uusap nila ni Torres. Sinagot naman niya lahat maliban sa offer nitong tulong. Hanggang sa dinala siya nito sa cloakroom. Inilapag siya sa glass table na naroon. Masyado nang lumalamig ang mas mabuti pa ay magbihis ka muna habang nagkukwento. Ani Louie na akmang huhuberan ang suot nitong robe. Naglalagay pa kasi ko ng lotion, ani Zia matapos pigilan nitong tuluyang maubad ang suot niyang robe. Napangisi at bahagyang natawa si Louie dahil para itong bata kung magpaliwanag at sumimangot. Ilang segundo niyang tinitigan ang maganda nitong mukha at tuluyang hindi napigilan ang kurutin ang magkabila nitong pisngi. Ang cute, napakurap si Zia dahil nawi-weirduhan siya sa ikanikilos ng asawa. Kung makaasta ito ay parang maganda talaga ang samahan nila. Pero mas higit siyang naguguluhan sa sarili dahil nagugustuhan niya ang paglalamang nito lalo na ang nakatawa nitong mukha. Mabuti na lamang at tumunog ang cellphone ni Louie at sa isang iglap ay nawala ang maaliwalas at masaya nitong aura. Yes, Alice. Ani Louie mula sa kabilang linya. Good evening sir, pasensya sa istorbo pero may emergency sa ospital. Aksidenteng naturukan ng maling gamot ang IV fluids ni Bea. Nagsusuka po siya at kasalukuyang nagsasuffer ng diarrhea. Sa ngayon po ay wala siyang malay. Pinakinggan ni Louie ang sinabi ng secretary habang nakatitig sa mga mata ni Zia. Gustong makita kung anong magiging reaksyon nito. Ngunit nadismaya lang siya sa nakita. I'll be right there, aniya. Matapos ang tawag ay muling hinarap si Zia na kalmado at hindi makikitaan ng kahit anong ekspresyon sa mukha. Pupunta lang ako sandali sa ospital, huwag mo na kong hintayin at mauna ng matulog. Pagkasara ng pinto ay napabuntong hininga si Zia. Pinagpapasalamat na tumawag si Alice.
Dahil kahit gaano pa kalaki ang pagbabago sa pagtrato ni Louie ay hindi pa rin maipagkakaila na mas higit na matimbang si Bea. Binalikan niya ang vicinity mirror para muling ibalik ang business card. Kailangan niyang itago dahil kakailanganin niya ito pagdating ng panahon. Maging ang diary ay ibinalik sa drawer, walang balak itapon. Dahil kahit puro tungkol sa pagmamahal niya kay Louie ang nakasulat ay parte pa rin ito ng nakaraan niyang nagpapatibay sa kanya ngayon. Sa ospital ay kasalukuyang nasa operating room si Bea. Ang ama nitong si Manuel ay makikitaan ng pag-aalala para sa anak. Habang si Linda ay umiiyak at gustong lumapit ngunit pinipigilan ng ilang staff. Gumawa kayo ng paraan. Kapag napahamak ang anak ko'y isusumbong ko kayong lahat kay Louie. Mananagot kayo sa kanya. Anito, iharap niyo sa akin ang taong gumawa nito kung ayaw niyong ipasara ng magiging manugang ko tong ospital. Hiyaw ni Linda. Si Alice na naroon ay hindi natutuwa sa iskandalong ginagawa ni Linda. Nang mapansin si Louie na papalapit ay sinaway niya ito, nandito na si Sir, kaya tumahimik ka kung ayaw mong mairita siya sa kaingayan mo. Natigilan si Linda at hindi na nagtangkang magingay ngunit nakiusap pa rin, Louie, iligtas mo ang anak ko. Kahit bilang pagtanaw na lang ng utang na loob sa nagawa niya. Nakikiusap ako, kahit hilingin mo pang lumuhad ako'y gagawin ko mailigtas lang siya. Binalingan ni Louie ang secretary at nagtanong, anong nangyayari? Kahit nasabi na ni Alice ang dahilan ay mas gusto niya ng detalyadong salaysay. Pinaliwanag naman nito ang nangyari. Tumawag na ang ospital sa kinauukulan pero hindi pa rin mahanap hanggang ngayon ang salarin. Kapag nagising siya'y asikasuhin mo kaagad ang paglipat niya sa Rodriguez Hospital, utos ni Louie. Napatingin si Linda nang marinig iyon. Ang gusto ni Bea ay manatili sila sa ospital para maipamuko sa pamilya ni Zia na masigit silang binibigyan ng privilege ni Louie. Ngunit hindi nila inaasahang haantong sa ganito ang lahat. Ang kawawa kong anak, iyak ni Linda. Louie, nasisiguro kung may malalim na galit kay Bea ang gumawa nito. Hindi kaya. At saka makahulugang tumingin. Ang asawa mo ang may kagagawan nito. Wala na kung ibang naiisip kundi siya lang. Naging matalim ang tingin ni Louie dahil sa pang-aakusa nito. Ngunit hindi natinag si Linda at ilang sandali pa ay tinuro ang taong papalapit sa kanila. Siya, sabay-sabay silang napalingon sa paparating, walang iba kundi si Patrick. Doktor siya sa ospital na ito kaya madali lang para sa kanya ang turukan ng ibang gamot ang IV fluids ang anak ko. Ani Linda na lihim pang napapangiti. Ipapasa niya ang sisi sa doktor dahil alam niyang magkakilala ito at si Zia. Maraming nagsasabing may relasyon sila ni Zia kaya hindi ako maaaring magkamali. Si Alice na kanina pa nagpapalipat-lipat ang tingin kay Louie at Linda ay lihim namang natutuwa. Kung nagkataon na may diin ang sisi kay Zia ay madali na lang niyang magagawa ng paraan si Bea. Markang paiwa two birds with one stone. Tuluyang nagharap ang dalawang lalaki sa isa't isa at hindi na naitago ni Louie ang inis matapos makita si Patrick. Habang ito ay may kakaibang ngiti sa labi na tila nang hahamak. Gabing-gabi na pero nandito ka pa para alagaan ang, sa kabamulong, babae mo. Really? Kung sabagay hindi ako tulad ng iba na kamakabet pa sa babaeng may asawa. Napalis ang ngiti sa labi ni Patrick at napatiimbagang. Muli pa sanang magsasalita si Louie nang lumabas sa operating room ang doktor na umasikaso kay Bea. Maya-maya pa ay lumapit ito at huminga ng malalim bago ipinaliwanag na matapos may segowa ang gastric lavage, isang paraan ng pagpump sa stomach para malinis ang loob at maialis ang anumang content sa tiyan sa pamamagitan ng pagpasok ng maliit na tube sa bibig o hindi kaya sa ilong. Ligtas na ang pasyente sa ngayon. Asahan nyo ring makikipagtulungan ang ospital sa kinauukulan tungkol sa nangyaring insidente ngayon, patuloy pa ng doktor. Tumanggo naman si Louie at saka inutusan si Alice na asikasuhin kaagad ang paglilipat ni Bea sa Rodriguez Hospital. Nang paalis na siya ay agad hamarang si Linda. Alis ka na kaagad. Paano ang anak ko, hindi mo ba siya hihintaying magising? Tumigil kayo, hindi pa ba sapat sa inyong nagpunta siya rito sa kalagitnaan ng gabi? Saway ni Alice. Bahagyang hinawi ni Louie ang secretary para mag-iwan ng babala kay Linda. Ayoko nang mauulit ang ganito. Pagbintangan mo ng lahat wag lang si Zia. Kung ayaw niyong ako na mismo ang makakaharap niyo, matapos iyong sabihin ay binalingang muli si Patrick.
Kailangan ko nang umalis at naghihintay na si Zia sa akin, hindi pa naman yon nakakatulog ng maayos kapag wala ako, pagyayabang niya sa katiningnan ng oras sa suot na relo. Mabilis pa namang magtampo sakin si Zia pero syempre, kunting lamang ko lang, halik sa pisngi at alam mo na, yung mga ginagawa ng mag-asawa sa kama. Pagkatapos ay natawa, ba't ko ba to sinasabi sa'yo? Single ka nga pala. Try mong magpakasal para na i-experience mo naman yung sinasabi. Saka tuluyan itong nilampasan, habang sinundan naman ito ng tingin ni Patrick. Kunot ang noo na tila naguguluhan sa inakto ni Louie. Para itong threaten sa kanya at takot maagawan ng asawa. Hindi tuloy maiwasang isipin ni Patrick na baka kahit kaunti ay may nararamdaman naman pala ito kay Zia. Alauna ng madaling araw na nakabalik sa bahay si Louie. Pagpasok sa kwarto ay naka-off na ang ilaw. Maingat niyang inilapag ang dalang gamit sa sofa maging ang suot na jacket saka diretso sa kama. Tamad na inalis ang sapatos at medyas saka tumabi kay Zia. Umusag siya palapit para may akap ito na agad na bigla dahilan kaya nalaman niyang gising pa rin ito hanggang ngayon. Ba't hindi ka pa natutulog? Bulong niya. Nagising lang ako nang dumating ka, paliwanag naman ni Zia. Napangiti naman si Louie at mas lalong hinigpitan ang yakap sa asawa sabay haplos sa buhok nito. Kahit nagpupumiglas ito ay hindi niya hinayaan ang asawa. Natulog ka na lang sana kaysa naghintay ka pa sakin, aniyang bistado ang pagsisinungaling nito. Hindi naman talaga, saad ni Zia saka tuluyang lumayo sabay talikod. Sa isang iglap ay parang napakalayo nito sa paningin ni Louie. Bigla siyang nanlamig at nakaramdam ng lungkot sa hindi malamang dahilan. Tumihaya siya ng higyo nang makaramdam ng hapdi sa mga mata. Pagkapas sa gilid ng mata ay natigilan siya ng may bahid ng luha. Hindi makapaniwala sa sariling naluha siya nang dahil kay Zia. Para siyang ibang tao na nasasaktan sa malamig na pagtrato nito. Pagkatapos ay muling napalingon sa nakatalikod na asawa. Nakahinga ng maluwag na hindi niya binuksan ang ilaw dahil baka mapansin pa siyang naluha. Maya-maya pa ay umusag siya palapit at muli itong niyakap mula sa likod. Hindi naman nagpumigla si Zia o marahil ay tuluyan ng nakatulog. Kahit ang totoo ay mulat na mulat ang mga mata nito hanggang sa magsalita, Louie, mag-shower ka muna bago matulog. Sininghat niya ang suot na damit at bahagyang naamoy na may kumapit na disinfectant na malamang ay nakuha niya sa ospital. Kaya naisip niya na kaya umiiwas si Zia ay dahil sa kumapit na amoy sa kanya. Nababahuhan ka ba? Aniya na medyo niluwagan ang pagkakayakap sa asawa. Hindi naman pero baka nalalagkitan ka na, simula nang umuwi ka ay hindi ka pa, nandidiri ka. Diretsahang tanong ni Louie. Nanigas sa kinahihigaan si Zia. Dahil muli nitong ginamit ang tono noong sinabi rin nito ang salitang iyon. Kaya humarap siya at matamang tumingin kahit pa madilim ang buong paligid. Hindi ganon ang ibig kong sabihin. Talaga, so, pwede mo kong hawakan. Di ba nga, you want to serve me? Ba't hindi mo gawin ngayon kung hindi ka naman pala nandidiri? Hamon ni Louie na tuluyang nawala ang lamang sa tono ng boses. Naalarma naman si Zia saka bahagyang lumayo ngunit hindi siya hinayaan ni Louie na mabilis inangkin ang kanyang labi. Matapos ay mahigpit nitong hinawakan ang kamay niya at dinala sa naninigas nitong umbok. Marahas man ang pamamaraan ni Louie ay naging marahan naman ang paghalik nito sa kanya. Hawakan mo, Zia, ba't ayaw mong hawakan? Sigaw ni Louie. So, talagang nandidiri ka sakin. Bakit, dahil ba kay Bea o hindi kaya kay Samantha na nai-involve sakin? Nabigla siya sa pagsabog ni Louie. Sobra na siyang natatakot at malakas na ang kabang nararamdaman. Sa tingin mo ay kaya kong gawin sa kanila ang ginagawa ko sa'yo. Hindi mo ba alam na ikaw lang ang bukod tanging babae na, bago pa matapos ang sasabihin ay mabilis nang bumangon si Louie sa kama at nayayamot na naupo habang nakatalikod. Muntik nang masabi na kahit kailan ay wala siyang ginalaw na babae o pinagnasaan man lang maliban kay Zia. Ito lang ang babaeng una at huli niyang inangkin. Nakakainis mang aminin pero iyon ang totoo. Sa dami ng babaeng nakasalamuha at nalilink sa kanya ay hindi niya ni minsan pinagkainteresan ang mga ito. Si Zia ang bukod tanging babae na una niyang nakasiping. Sa asawa niya unang na-experience lahat at kay Zia lamang niya natuklasan ang fetish niya sa paraan ng pakikipagtalik. Na gusto niyang maging marahas sa kama. Hanggang sa ilang minuto ang dumaan ng mahimasmasan si Louie at tuluyang kumalma.
Matapos ay inabot ang lampshade saka binuksan at nilingon si Zia. Nagtagpo ang tingin nilang dalawa dahil nakatitig pala ito sa kanya habang namumula ang pisngi. Sa ekspresyon pa lang nito ay alam na niyang nadugtungan nito sa isip ang salitang hindi na niya natapos kanina. Paimpol siyang tumalikod at mariing pumikit habang lapat na lapat ang labi. Nanginginig ang nakakuyom na kamay dahil sa panggigigil. Tuluyan siyang nabisto ni Zia, at talaga namang nakakahiya. Maya-maya pa ay tumikim siya para itago ang pagkailang na nararamdaman. Ano magsa-shower lang ako saglit, ani Louie. Ngunit bago pa makalayo ay nahawakan na ni Zia ang damit niya mula sa likod. Napalunok ng laway si Louie at naging malalim ang paghinga. Iniisip kung anong ibig sabihin ni Zia sa ginawang pagpigil sa kanya. May kailangan ka? Tanong niya nang hindi lumilingon. Tinatatak sa utak na kailangan niyang magpigil at may period pa ang asawa. Hindi niya gustong sunggaban ito ng halik at tuluyang makalimot. Goodness, Zia, wag mo kung pinapahirapan ng ganito, mariin niyang bulong sa sarili. Pagkagising ng umagang iyon ay wala na sa tabi ni Louie ang asawa. Kaya bumangon siya at nagtungo sa cloakroom sa pag-aakalang naroon lang si Zia. Ngunit wala, bagkus ay ang mga damit lang niyang susuotan ngayong araw ang nabutang nakasampay sa isang tabi. Matapos maligo at magbihis ay bumaba siya at nagtungo sa kusina sa pag-aakalang nagluluto ng agahan si Zia ngunit wala rin sa kusina maging sa dining area. Ang mga katulong lang ang nandoon na inaayos ang lamesa para sa kanya. Si Zia, tuluyan na niyang naitanong. Si Ma'am Zia, Sir. Hindi po ba nagpaalam sa inyong aalis? Tugon ng katulong habang inilalagay sa lamesa ang almusal. Ang sabi niya lang po sa amin ay uuwi siya sa kanila, dugtong nito. Naupo si Louie saka nagsimulang kumain. Habang sumisimsim ng kape ay napangisi siya habang iniisip na baka iniiwasan talaga siya ni Zia na makaharap. Matapos ang mga nangyari kagabi, well, wala naman talagang nangyari maliban sa naghalikan sila ngunit ramdam ni Louie ang emosyon sa halik nito. Gusto niyang isipin at talagang umaasang nagbalik na ang dating Zia na mahal siya. Pagkatapos ng breakfast ay nagtungo siya sa kumpanya. Pagsakay sa sasakyan ay tiningnan niya ang cellphone kung may message ba si Zia ngunit wala kaya tinawagan niya ito. Tuldok-tuldok. Samantalang sa apartment ng pamilya Cruz ay ilang araw nang na-discharge si Arturo. At magtutungo lamang sa rehabilitation center para sa treatment nito once a week. Mabilis man ang recovery nito ay kailangan pa ring mag-ingat kaya madalas lang na nasa kwarto. Samantalang sina Zia at Maricar ay nasa kusina, naghahanda ng pagkain. Sa araw na iyon ay gumagawa sila ng lumpia. Abala man sa ginagawa ay hindi pa rin maiwasang magtanong ni Maricar, yung kumakalat na balita tungkol kay Louie at doon sa artista, totoo ba? Hindi, Maria, sigurado ka. Nag-aalala lang ako na baka malaman ni Arturo at mas lalo lang madismaya. Sumagi sa isip ni Zia ang nangyari kagabi. Kung saan ay natuklasan niyang walang nangyayari kay Louie at sa mga babaeng nalilink rito, lalo na si Bea. Mahirap mang paniwalaan pero naniniwala siya dahil wala naman itong rason para magsinungaling. Dahil kung gusto nitong linisin ang sariling imahe ay noon pa sana nito ginawa. Hindi ngayong ilang taon nang lumipas. Wala po talaga, ma. Napaka-misleading lang talaga ng article na lumabas tungkol sa kanila, ani Zia. Hindi na nagkomento si Maricar ngunit nagtanong kung ilang araw siyang mananatili. Natigilan si Zia sa ginagawa ng mahirapang sumagot. Sa oras na umuwi siya ay paniguradong hindi siya tatantanan ni Louie. Ni hindi niya nga ito kayang harapin, what more kung mag-isiping pa sila. Kaya mas mainam na lumayo muna siya pansamantala at babalik kapag kayanan niyang harapin. Kung hindi lang siya nagpadala sa bugzo ng damdamin ay hindi siya problemado ngayon. Hindi dapat siya bumigay kagabi. Wala mang nangyari pero sa halik na pinagsaluhan nila ni Louie ay hindi maipagkakaila ang emosyong pinadama niya. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang tumunog ang cellphone, tumatawag si Louie. Bigla siyang nataranta at makailang beses huminga ng malalim bago sagutin, na blanko siya at walang masabi. Ganoon din sa kabilang linya. Tahimik si Louie na maririnig lang ang paghinga. Hanggang sa tuluyan na siyang nakapagsalita nang mapansin ang titig ni Maricar na kuryoso sa pagtawag ni Louie, sorry at hindi na ko nakapagpaalam. Magsistay muna ako rito ng ilang araw para makasama sila papa.
Sandaling katahimikan muli ang namayani hanggang sa nagsalita si Louie, hindi mo naman siguro ako iniiwasan, no? May kung anong nagbara sa lalamunan ni Zia at tuluyang hindi nakapagsalita. Dahil ba sa nangyari kagabi? Anito, naging mabilis ang pagkurap ni Zia saka nagbukas sarapa ang bibig para depensahan ang sarili. Ngunit sa huli ay binaba na lamang niya ang tawag ng hindi sumasagot. Sa kabilang banda naman ay nabigla si Louie ngunit napangisi kalaunan. Natutuwa sa naging reaksyon ng asawa. Sigurado, hindi magtatagal at makukuha niyang muli ang loob ni Zia. Dahil wala siyang ginusto na hindi nakukuha. Nilapag ni Zia ang cellphone saka ipinagpatuloy ang paggawa ng lumpia. Nag-away na naman ba kayo, kaya ka nandito? Ani Maricar. Umiling si Zia. Hindi naman po, pero naninibago ako sa pag-uugali niya ngayon, ma. Hindi ko alam kung anong nasa isip niya pero ang bait ng pakikitungo ni Louie. Kaya naguguluhan ako. Sandaling napatitig si Maricar at ilang sandali pa ay nagpupunas na ng kamay. Sandali lang, hintayin mo ko rito, anito at pagbalik ay may dala ng painting na kasing lapad ng dalawa niyang kamay. Habang nag-aayos ng gamit ay nakita ko to, tanda mo pa. Ani Maricar, tumanggo siya. Paano niya naman makakalimutan ang isa sa mga painting ng yumaong ina? Mabuburyo ka lang dito sa bahay at hindi makakapag-isip. Ang mas mabuti pa ay bisitahin mo na lang ang art gallery kung nasaan ang iba niya pang painting, suggestion pa ni Maricar. Napatitig naman si Zia sa painting at maingat na hinaplos. Noong nabubuhay pa ang kanyang tunay na ina ay kilala ito sa husay nito pagdating sa art. At nang tuluyan silang iwan ay kasama ring naiwan ang ilan nitong painting na ang iba ay hindi na nagawa pang makumplito. Ngayong nakita niyang muli ang isa sa marami nitong painting ay namimiss niyang muli ang ina. Pagkatapos ng tanghalian ay nagpaalam si Zia sa magulang na magtutungo sa art gallery sa kalapit bayan. Pagdating doon ay nakausap niya pa ang gallery manager na agad siyang nakilala. Pagkatapos ay hinayaan na siyang maglibot-libot sa paligid habang tinitingnan ang mga painting. Sandali siyang nahinto nang makita ang painting ng yumaong ina, ang Id Place. Ilang sandali pa ay isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang atensyon. You like it? Pwede kong bilhin para sayo. Napaigtad si Zia nang makilala ang may-ari ng boses saka dahan-daang nilingon. Si Michael. Hindi niya inaasahang makikita niya ang binata. Ayaw mo. Kung sabagay, naibigay na nga pala ni Louie ang lahat ng kailangan mo kaya ano pang silbi ng offer ko? Anitong halata ang panghahamak sa tono ng boses. Anong pakiramdam ng maraming kaati sa asawa mo? Sa halip na magalit ay mas naawa si Zia. It's his way to cope from the situation. Hindi niya man sadya pero nasaktan niya ito. Kaya siya na mismo ang lalayo bago pa makaistorbo sa ibang tao na nasa art gallery mismo. Ilang hakbang pa lang ay pinigilan na siya sa kamay ni Michael. Doon pa mismo sa palapulsuhan niyang may peklat. Bahagya siyang nasaktan kaya nagbaba ito ng tingin. Niluwagan ang pagkakahawak sa kamalambing na nagsalita, handa kong isakripisyo lahat para sayo, Zia. Siya, kaya niya ba? Ni hindi niya nga mabitawan ang mga babae niya. Tumingin si Zia diretso sa mga mata nito at masakit na sinabing, tama na, Michael. Tumigil ka na dahil mas lalo ka lang masasaktan kung ipagpipilitan mo ang isang bagay na sa simula pa lang ay hindi na para sayo. Sorry, pero kahit anong gawin mo'y hindi ko kailanman matatanggap ang nararamdaman mo para sakin. Matapos ay tuluyan niyang iniwan ang binatang natigilan na sa kinatatayuan. Nagkikinangan mga bituin ang makikita sa kalangitan habang paauwi si Zia ng araw na iyon. Pagbukas ng pinto ay maririnig kaagad ang boses ni Louie, when I was studying aboard ay ako po mismo ang nag-aayos ng sirang water pipe sa tinutuluyan ko. Kaya bahagyang natigilan si Zia dahil hindi niya inaasahang nasa apartment ang asawa. Ganun ba? Pero nakakahiya pa rin sa'yo at nadumihan na ang damit mo, boses naman ni Maricar. Ilang hakbang lang ay tuluyan niyang nakita ang dalawa. Si Louie na nagpupunas ng kamay habang si Maricar na may hawak na tools. Pagkakita sa kanya ng ina ay dali-dali itong lumapit at bumulong, biglang nasira ang tubo ng lababo. Nagkataong dumating si Louie at nagpresentang siya na lamang ang mag-aayos. Sinusundo ka na ba niya? Hindi, ma, magsistay ako rito, tugon ni Zia. Ganun ba? O, sige at magluluto muna ako. Saka muling bumulong,
mukhang hindi maganda ang mood ni Arturo sa pagdating ni Louie kaya wag muna nating dagdagan. Tumango naman si Zia at Neil Ingon ang asawa na lumabas ng kusina. Sumunod naman siya at agad itong kinausap, ang sabi ni Mama ay nagpunta ka raw sa art gallery. Ani Louie. Pasimpleng tumango si Zia dahil biglang sumagi sa isip niya ang nangyaring paghaharap nilang dalawa ni Michael. Ilang minuto pa ang nagdaan nang matapos sa pagluluto ng hapunan si Maricar at sabay-sabay silang kumain. Ngunit mapapansin ang pananahimik ni Arturo. Wala itong kibo sa kinauupuan at hindi man lang tinitingnan si Louie. Samantalang si Maricar na katabi ang anak ay pasimpleng bamulong, ba't hindi na lang kayo bumalik na dalawa pagkatapos niyong kumain? Saka binalingan ng manugang, Louie, uuwi ka na ba mamaya? Sabay na kayo ni Zia. Sumulyap muna siya sa asawa bago sumagot, mukhang wala pa pong balak umuwi si Zia kaya magsistay na rin po ako rito. Para naman po makasama ko rin kayong dalawa ni Papa, Ma, ani Louie. Nagbaba naman ng tingin si Maricar nang hindi umayon ang gustong mangyari. Habang napatitig naman si Zia sa asawa. Matalino si Louie at madaling makaramdam kaya imposibleng hindi nito nahahalatang pinaplano nila itong paalisan sa apartment. Matapos ang hapunan ay nagtungo si Zia sa sariling kwarto na kaagad namang sinundan ni Louie. Ang kwarto ay hindi gaanong kalakihan pero sapat na sa 4 na katao. Paglingon ni Zia sa asawa ay bigla siyang napaiwas ng tingin dahil naghuhubad na ito ng damit. Anong ginagawa mo? Ani ang natataranta. Hanggang sa ibigay ni Louie ang susi ng sasakyan. Kunin mo sa kotse yung mga dinala kong damit, utos pa nito. Pag-angat ng tingin ni Zia ay natanggal na talaga ito at tanging underwear na lang ang suot para takpan ang maselang parte ng katawan. Kaagad niyang ang inangat sa kisame ang tingin habang unti-unti na niyang nararamdaman ang init sa magkabilang pisngi. Sa palagay ni Zia ay umiral na naman ang disgusto nito sa dumi. Kaya ito bigla-biglang naghubad. Saka lang siya kumapa-kapa sa hangin para kunin ang susi ng kotse dahil ayaw niya talaga itong tingnan. Matapos ay pumasok naman si Louie sa banyo. Magsistay ka rin dito, ilang araw? Pahabol na tanong bago nito. Sara ang pinto. Kapag gusto mo na ulit bumalik sa atin, ani Louie saka senarya ang pinto. Sumama ang tingin ni Zia at aamba pa ng suntok sa hangin bago nagpa siyang kunin ang damit nito sa sasakyan. Pagbalik ay saktong paglabas naman ni Louie sa banyo. Nakatabing ang puting tuwalya sa maselang parte ng katawan habang basa pa ng tubig ang lantad nitong abs. Nagtagpo ang tingin nila ngunit agad umiwas si Zia sa kakumuhan ng hanger para isabit ang damit na susuotan nito. Tinanong ko nga pala si Alice, ba't hindi mo ginagamit yung platinum card na binigay ko sa'yo? Anito? May pera pa naman ako, sagot ni Zia. Lumapit si Louie at inakala niyang magbibihis na ito ngunit nabigla siya nang hilahin patungo sa kama. Pabagsak itong naupo at siya naman sa kondongan nito. Para siyang napapasong nagpumiglas ngunit hindi hinayaan ni Louie na makawala. Nako-conscious si Zia dahil ramdam niya ang pagkalalaki ng asawa dahil nakatuwalya pa ito. Agad ngang nag-init ang pisngi niya lalo pa at dikit na dikit siya sa naninigas nitong abs. Namumula ka, nahihiya ka ba? Tila nanunuksong tanong ni Louie. Pinanlisikan nga niya ng mata pero nangiti lang ito at inayos ang ilang hibla ng kanyang buhok. Iyang perang sinasabi mo ba'y galing pa sa pagtatrabaho mo sa hotel nila Austin? Tanong nito. Tumango lang si Zia at hindi na nagsalita at baka magkanda-yutal-yutal pa. Saka, hindi siya confident sabihin kung saan galing ang pera kahit pinaghirapan naman niya iyon. Alam niya kasing walang-wala lang iyon kumpara sa perang meron ang asawa. Sandaling katahimikan ang namayani sa kanilang dalawa hanggang sa humigpit ang yakap ni Louie at nakuha pang ang idantay ang baba sa balikat niya. Mas lalong nag-init ang pisngi ni Zia dahil ramdam na ramdam niya ang hininga nitong tumatama sa kanyang leeg. Maliligo rin pala ako, aniya ngunit bago pa makatayo ay nahawakan na nito ang kamay niya at pinagsalikop pa. Kasunod ay pinagdikit ni Louie ang mga noo nilang dalawa. Maging ang ilong nilang pareho ay magkalapat din na marahan pa nitong ikinukuskos. Sunod-sunod ang paglunok ni Zia sa sariling laway dahil sa lakas ng kabog ng dibdib niya. Kinakabahan siyang may gawin si Louie at ayaw niya iyong mangyari dahil nasa bahay siya ng magulang. Baka mapansin ng mga ito at masyado iyong nakakahiya. Ngunit walang pakialam si Louie na dinadampyan na siya ng halik sa pisngi na nagbibigay kilati sa kanya.
Bago pa lam-apat sa labi ay kusa rin itong tumigil. Hudyat na iyon ni Zia para tumakbo papasok sa banyo. Pagkasara ay napasandal siya sa pinto hanggang sa tuluyang dumausdas dahil sa nanginginig na tuhod. Naligo siya na lutang ang isip, mabuti na lang at may extra robe kaya nagawa niya pang makalabas. Kung saan ay naabutan niyang nasa kama na si Louie, nakasandal sa headboard ng kama at abala sa cellphone. Kaagad siyang nagbihis at kabadong tumabi sa kama. Paghiga ni Zia ay ganoon din ang ginawa nito na yamakap pa sa bewang niya. Biglas siyang nanigas sa pwesto at mariing napapikit dahil sa frustration. Mabuti na lamang at nakatalikod siya ng higa. Ilang minuto silang ganoon hanggang sa magsalita si Louie, "Hindi ka ba makatulog?" Napairap si Zia at pinigilan ang sariling sabihin na kasalanan nito kaya hindi siya madalaw ng antok. Ngunit nagkunwari lang siyang natutulog na. Hanggang sa lumapit si Louie at bumulong sa tenga niya, "May business trip ako bukas ng umaga. Pagbalik ko ay sasunduan kita rito, kaya hintayin mo ko." Muntik nang mapalingon si Zia dahil ito ang unang beses na nagpaalam sa kanya si Louie ng maayos. Hindi siya sanay at hinding-hindi talaga masasanay sa pagbabagong ipinapakita nito. Kaya tuluyan siyang hindi nakapagpigil at nagtanong, "Ano ba talaga ako para sa'yo, Louie?" Biglang naupo si Louie sabay bukas ng lampshade. "What do you think?" "Aniya, I never really loved anyone. But this is the first time I cared for someone, it's you, Zia. Kaya kahit nakakadiri ay nag-volunteer akong ayusin ang water pipe." Tuluyang lumingon si Zia, pinakatitigan ang gwapo nitong mukha sa dilim. Maya-maya pa ay lumapit ito para haplosan ang kanyang pisngi. Napasinghap siya dahil sa ngiti nitong sadyang makasalanan. "Gusto kong magkaroon ng pamilya, Zia. Bumuo tayo, hindi na mahalaga kung anong gender. Ang gusto ko lang ay maging masaya tayo, mahalin mo, ko gaya ng dati." Sa sinabing iyon ay parang pinapahiwatig na rin itong magsimula silang muli. Pinakatitigan ni Va ang mata nito, naghahanap ng mali. Ngunit napagtanto niyang totoo at walang bahid ng pagsisinungaling ang binitawan nitong salita. Na siyang tunay dahil ng mga oras na iyon ay nais talaga ni Louie na mahalin ang asawa. Kaya siya naglalambing at nagiging mabuti na ang pakikitungo. Sa tagal ng pagtititigan nilang dalawa ay bigla na lamang naluha si Zia. Matapos ay napasandal sa headboard ng kama. "Louie, kung totoo man yang sinasabi mo, bakit ngayon pang sumuko na ako? Kasi never mo namang pinahalagahan ang pagmamahal ko. Hindi na ko ang dating Zia na madali mo lang mabibilog sa bawat sabihin mo." Aniya kahit ang totoo ay muli na naman siyang ibigay at nagiging marupok. Lumamlam at naging malungkot ang tingin ni Louie habang pinupunasan ang luha sa mga mata ng asawa saka nagsalita, "Totoo ang sinasabi ko, Zia, gusto kong magsimula tayo sa umpisa." Matapos ay kinabig ang batok nito sa kasiniil ng halik. Totoo man ang intensyon ay may agam-agam pa rin si Louie sa tunay na nararamdaman. Gusto niyang maibalik ang dating pagtingin sa kanya ni Zia. Ngunit hindi pa rin malinaw sa kanya kung pag-ibig na ba itong nararamdaman niya. Matapos ang pinagsaluhang halik ay ipinangako ni Louie na simula sa araw na iyon ay hinding-hindi na makikipagkita kay Bea. Imposible man para kay Zia ay hindi pa rin napigilan ang sariling maniwala. Tuldok-tuldok. Isang beses pa, pagkakatiwalaan niyang muli si Louie. "Paano kung sabihin ko sa iyong hindi na babalik pa ang dating ako? Iyong Zia na mahal ka, anong gagawin mo?" Aniya na gustong sukatin ang sensiridad nito. Naging matagal ang titig ni Louie at ilang sandali pa ay muling hinalikan sa labi ang asawa. "Ang importante ay kasama kita, na akin ka, iyon lang mahalaga sakin, Zia." Sa pag-alis ni Louie para sa business trip ay lagi nitong tinatawagan ang asawa sa gabi. Kapag sobrang late na ay nagme-message na lamang ito para hindi makaistorbo. Sa tawag o text man ay malambing ang approach nito na parang isang lalaking nanliligaw o nanunuyo ng kasintahan. Sa pagbabalik ay sinundo naman ito ni Alice na agad nagtanong, "Didiretso na po ba tayo sa subdivision o sa kumpanya?" Saglit na napahilot sa noo si Louie dahil sa pagod sa kasumagot, "Sa apartment tayo, gusto kong makita si Zia." At dahil nasa passenger seat katabi ng driver ay lantarang umirap si Alice dahil confident namang hindi mapupuna ni Louie na nasa likod. "Susunduan niyo siya, bakit nag-away kayo?" Pairap pang tanong. Napakunot noo si Louie. "Alice, you've crossed the line," aniya sa mapagbantang tono.
Natikom ng secretary ang bibig sa kabang ngunit ang dalawang kamay ay mariing nakakuyom. Hindi matanggap ang unti-unting pagbabago kay Louie. Ang working table nga nito ay mayroon ng picture frame ni Zia na dati namang wala. Maya-maya pa ay ipinatigil ni Louie ang sasakyan at pinalayas ang secretary. Napanganga si Alice na hindi makapaniwala pero lumabas din na nanggagalaiti sa galit habang tanaw ang papalayong kotse. Samantalang sa apartment ay nagkukulay kahel na ang kalangitan. Sa mga oras ding iyon ay nasa labas si Zia kasama ang ama. Naglalakad-lakad ang dalawa bilang exercise na rin ng huli. Si Arturo pa nga ang nakapansin sa pagdating ng itim na kotse. At maya-maya pa ay tuluyang lumabas si Louie sa sasakyan na suot pa rin ang British-style suit. Presentable mang tingnan ngunit halatang hindi nagustuhan ni Arturo ang pagdating ng manugang. "Kamusta po, Papa? Mukhang bumubuti na ang lagay nyo," ani Louie sa kabinalingan ng driver. Inutusan itong kunin ang baniling regalo at ihatid sa loob ng apartment. Tahimik lang ang mag-ama habang sinusundan ng tingin ang driver na kinukuha ang regalo. Ilang sandali pa ay hinarap ni Arturo ang anak. "Nandito na ang asawa mo kaya mas mabuti pa ay sumama ka nang umuwi sa kanya. Puntahan mo si Maricar at magpaalam ka." Sa narinig ay nagkatinginan ang mag-asawa sa isa't isa. Hanggang nagpasya si Arturo na bumalik sa apartment kaya hinatid muna ni Zia. Habang nagliligpit ng gamit para sa pag-alis ay lumapit si Maricar at ibinigay ang hawak na bankbook. "Ba't niyo po ito binibigay, Ma? Para sa inyo to ni Papa," ani Zia. "Hindi namin matatanggap yan, anak. Ang perang yan ay mula pa sa bahay na naibenta. Alam mo bang palihim na nagtungo roon si Arturo? Naabutan ko siyang pinagmamasdan ng dating bahay kaya paano niya magagamit ang pera?" Malungkot na napatungo si Zia. "Di bale, Ma, bibilhin ko po ulit ang bahay. Ibabalik ko po ulit sa inyo," aniya kahit walang kasiguraduhan na maibabalik sa kanila. Bukod sa napakamura niyang naibenta ay hindi rin niya alam kung sino ang nakabili dahil ayaw ay disclose ng agent. Matapos makapag-impake ay saglit siyang nagpaalam sa ama saka dumiretso sa kotse na maluha-luha. Kaya nang lingunin siya ni Louie ay agad itong nagsalita, "Can't bear to leave. Pwede naman tayong bumalik dito sa susunod." Tumanggo lang si Zia at hindi na nagsalita hanggang sa makabalik sila sa bahay. Ngunit hindi niya inaasahan at sadyang nagulat sa surprise ng asawa. Sa theater room kung saan siya madalas mag-practice ay naroon ang painting ng kanyang yumaong ina. It Place, nakita niya ito noong nagpunta siya sa art gallery pero ito at nasa mismong bahay na niya. Ang painting ay isang makulay at masiglang obra. May mga puno at malawak na tanawin ngunit ang kalangitan ay madilim na tila nagbabadya ng malakas na ulan. Naitanong niya noong nabubuhay pa ang ina kung ano ang interpretasyon sa naturang painting ngunit nginitian lamang siya nito. "Paano mo nalaman na ito ang paborito ko sa lahat ng ipininta ni Mama?" Ani Zia na nilapitan at maingat na hinaplos ang painting. Maya-maya pa ay naramdaman niya sa kanyang likod si Louie. Dumukwang at idinantay ang baba sa kanyang balikat. "Bibilhin dapat ni Michael ang painting na yan kaya dinoble ko ang presyo. Gusto ko pa nga sanang bilhin na lahat pero naisip ko na mas magandang kumalat sa iba't ibang lugar ang magagandang painting ni Mama. Hindi yung ikinukolekta lang ng iisang tao. Masasayang ang totoong value ng painting kaya itong It Place lang binili ko para sayo." Napakurap si Zia dahil naluluha siya, natouch siya sa mga sinabi nito pero hindi niya ipinahalata. Ilang sandali pa ay tuluyan siyang niyakap ni Louie sa bewang at bahagya pang isinasayaw. "Nagustuhan mo ang surprise ko? If ever, baka pwede akong humirit ngayong gabi." Bulong nito.